Magandang araw po sa lahat ng ating mga listeners. Welcome sa ating programa, Mi Amore Confession. Isang taon matapos ikasal si Clark ay pumanaw ang kanyang asawang si Beth dahil sa isang aksidente. Isang trahedyang biglaang dumating at hindi niya kailanman napaghandaan. 31 taong gulang lamang si Clark noon. Isang simpleng lalaki na may regular na trabaho bilang security guard sa isang bangko sa bayan nila. Matangkad siya, moreno, may tikas ang tindig, kahit pa simple lamang pananamit. Simula nang mamatay si Beth, hindi na muling naghanap ng makakasama si Clark sa buhay. Trabaho sa umaga, uwi sa hapon, walang bisyo, walang ibang babae, at walang interes na magsimula muli. Para sa kanya, sapat na ang alaala ng kanyang asawa. Hanggang sa unti-unti, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nahulog ang loob niya kay Stella, ang ninang nila nung ikasal silang dalawa ni Beth. Si Stella ay kaibigan ng kanyang binan, isang matandang dalaga na may sariling bahay ilang kanto lamang ang layo sa kanila. May edad na si Stella, pero napakaganda pa rin ito. Maputi ang balat at halatang inaalaga ng sarili. Wala siyang anak, kaya nanatili ang hubog nito at ang kumpiyansa sa pagkilos. Hindi na rin maitatagong may edad na siya, pero may kakaibang dating na mas lalong nagbibigay ng interes sa kanya kesa sa mga mas batang babae. Hindi alam ni Clark ang buong dahilan kung bakit hindi na muling nag-asawa si Stella. Ang alam lamang niya, nasaktan to ng husto sa una nitong binahal, kaya pinili nitong mag-isa at huwag nang muling umibig. Isang desisyong matagal nitong pinanindigan. Pero sa hindi inaasahan, ang dalawang puso pala nilang sugatan ang magtatagpo. Isang maliit na salo-salong inihanda ni Stella sa kanyang bahay kasama ang mga malalapit na kaibigan. Inimbitahan niya si Rosa, ang matalik niyang kaibigan, at ina ni Beth, pati na rin si Clark. Matagal nang hindi nagkikita sina Stella at Clark mula nang mamatay si Beth, kaya't noon lamang niya muling nasilayan ng lalaki matapos ang maraming taon. Pagdating ni Clark sa bahay ni Stella, kumatok siya agad sa pintuan. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Stella, bahagya siyang natigilan. Nanibago siya. Mas malaki ang pangangatawan ni Clark kasi sa huling alaala niya. Mas brusko ang dating at mas lalong umangat ang tikas ng lalaki. Hindi ito ang lalaking tahimik na kinasal noon. "Clark!" Bati ni Stella, may ngiti sa labi. Magandang hapon po. Sagot ni Clark na magalang pa rin. Sa sandaling yun, may kung anong kumabog sa dibdib ni Stella. Isang uri ng pagka-curious na matagal niyang hindi naramdaman. Pumasok sila sa loob. Habang tumatagal ang usapan, napapansin ni Clark si Stella. Ang kilos nito, ang paraan ng pagtawa, at ang kakaibang aura na hindi niya mapaliwanag. May kakaibang hatak ang ginang. Sa isip ni Clark, hindi niya mapigilang aminin na iba ang dating ng ninang nila ngayon. Lumapit si Stella para magsali ng inumin. Sa pagyuko nito, hindi sinasadyang napatingin si Clark sa suot itong t-shirt. Mabilis niyang inalis ang tingin, pero sapat na yun para magising ang isang pakiramdam na matagal nang natutulog. Napansin yun ni Stella. At may munting ngiting sumilay sa kanyang labi. Umupo siya sa tabi ni Clark, mas malapit. "Matagal din tayong hindi nagkita, Clark ah. Ang laki ng pinagbago mo, no?" Kaya din naman ho. Sagot naman ni Clark nang nakangiti. "Hindi ka ba naghahanap? I mean, it's been 4 years simula nang mawala si Beth." Hindi ko alam pero simula nang mawala siya, hindi ko na hinanap ang pag-ibig. Pero ngayon? Hindi agad sumagot si Clark. Sa halip, tumingin siya kay Stella. Hindi ko rin alam. Sagot niya ng tapat. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Isang tahimik na sandali na puno ng unspoken tension. Sa pagitan nila, unti-unting nagsisimulang isang damdaming hindi planado pero malinaw ang direksyon.
Pagkaraan ng gabing yon, hindi na nawala sa isip ni Stella ang presensya ni Clark. Hindi siya sanay na may lalaking biglang pumapasok sa isip niya ng ganon. Sanay siyang kontrolado ang damdamin, maingat ang galaw at malinaw ang hangganan. Kaya nang tumunog ang cellphone niya kinabukasan at makitang pangalan ni Clark, bahagya siyang nagulat. Magandang umaga po, Ninang. Kamusta po kayo? Ang una nitong mensahe. Maayos naman, ikaw. Sagot niya matapos ang ilang minutong pag-aalinlangan. Ayos din naman, pero mas lalong umokay nung nag-reply ka. Natawa si Stella. Mula noon, nagsimula ang palitan nila ng mensahe. Sa simula biruan lamang, ngunit habang tumatagal, mas humhabang usapan at mas nagiging personal. May kakaibang saya at kilig na ngayon sa bawat araw ni Clark. Malayo sa 4 na taon niyang pag-iisa. Minsan, nag-send si Stella ng larawan. Simpleng sando dahil nasa bahay lang, pero sapat yun para mapatigil si Clark. Napatingin siya ng matagal sa screen. Ang ganda mo. Salamat. Pero sa loob niya, may kung anong kakaiba. Matagal na rin hindi siya sinabihan ng ganon. Isang buwan ang lumipas na halos araw-araw silang magkausap. Isang gabi, nagtanong si Clark. Pwede ba kitang pundahan? Napahinto si Stella sa pagbabasa. Ilang beses niyang inulit ang tanong. Alam niyang ibig sabihin. Hindi na to simpleng bisita lang. Hindi na to simpleng pagdalaw. Sigurado ka? Oo, gusto ko tang makita eh. Tahimik ang naging ilang minuto. Pagkatapos, isang maikling sagot ang dumating. Sige, hihintayin kita. Pagdating ni Clark sa bahay ni Stella, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Naupo sila sa sala. May konting usap, konting tawa, pero ramdam ang tensyon. Ang lapit ng tuhod na siya nga nagbibigay ng kakaibang init. Maya-maya, nagsalubong ang kanilang tingin. Stella, may sasabihin sana ako. Tumango siya. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. May nararamdaman ako para sa'yo. Hindi na nagulat si Stella. Para bang matagal niya nang alam. Ang kinagulat niya ay ang sarili niyang sagot. Ako rin, pero mas matanda ako sa'yo, Clark. Ano na lang sasabihin nila? Bakit natin iisipin ng iba kung wala naman tayong tinatabakang iba? Lumapit si Clark ng dahan-dahan, parang humihingi ng pahintulot sa bawat hakbang. Kung ayaw mo, pwede pa naman tayong umatras. Agad umiling si Stella. Unti-unting naglapat ang kanilang mga labi at doon naganap ang isang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa. Hindi siya makapaniwala na siya palang una ni Stella. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natawa si Stella. Hindi ko naman kailangang sabihin eh. Hindi pa rin ako makapaniwala. At doon, buong gabi nilang sinulit ang isa't isa. Isang linggo ang lumipas mula nung huli kaming magkita ni Stella. Gusto ko siyang surpresahin. Dumaan muna ako sa maliit na tindahan at bumili ng bulaklak. Habang papunta sa bahay niya, ramdam ko ang kaba at pananabik. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung tama bang ginagawa ko. Pero bawat hakbang palapit ay mas malinaw ang sagot. Pagdating ko sa tapat ng bahay ni Stella, huminga ako ng malalim at kumatok. Ilang segundong lumipas bago bumukas ang pinto. Nakasando si Stella at nakashort na maiksi. Basa pa ang buhok niya, parang kagagaling lang sa pagligo. Clark? Sabi niya na halos pabulong. Surprise! Sabi ko noon, sabay abot ng bulaklak. Napangiti siya, pero halatang gulat pa rin. Hindi ka nagsabi. Gusto ko tang makita eh. Sagot ko ng diretso. Pinapasok niya ako. Sa sala pa lang, ramdam ko na agad ang presensya niya. Ang kilos niya, ang amoy ng balat niya, at ang paraan ng pagtingin niya na para bang alam niya na kung anong epekto niya sa akin. Hindi ka ba busy? Tanong niya. Mas busy akong isipin ka. Sagot ko bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Napatawa siya
pero hindi niya inalis ang tingin. Sa halip, inilapit niya ang katawan niya at masuyo kong hinagkan. Hanggang sa muling may mangyari sa amin. Lumipas ang 1 buwan na halos araw-araw kaming magkasama. Paano kung malaman nila? Minsan niyang tanong habang magkatabi kaming nakaupo. Sino? Tanong ko, kat alam ko ng sagot. Si Rosa, kaibigan ko siya. Nanay siya ni Beth. Hindi ko siya sinagot agad. Dahil sa totoo lang, iyon din ang iniisip ko. Sa bawat saya, may kasamang tanong. Sa bawat tawa, may kasamang pag-aalinlangan. Hindi ko gustong masaktan ng iba, pero ayokong itanggi ang nararamdaman ko. Isang gabi, mag-isa akong nag-isip. Doon ko napagpasyahang kailangang maging malinaw lahat. Hindi pwedeng itago lang. Hindi pwedeng puro lihim. Kung totoong nararamdaman ko, kailangan kong panindigan. Kaya kinausap ko ang biyanan kong babae. Pinuntahan ko siya isang hapon. Pagpasok ko, ngumiti siya pero halata ang pagtataka. May kailangan ka ba, Clark? Tanong niya. Naupo ako sa kanyang tapat. Ramdam ko ang kaba pero pinilit kong maging diretsyo. May sasabihin po sana ako. At sana po pakinggan ninyo. Tumango siya. May nararamdaman po ako kay Stella. At gusto ko po siyang ligawan. Diretsyong sabi ko. Nakita ko ang gulat sa kanyang muka. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Tinitigan niya ako ng mabuti, parang sinusukat ang sinseridad ko. Sigurado ka ba? Tanong niya. Opo, hindi po ito panandalian lang. Huminga siya ng malalim. Matagal na ring patay ang anak ko. At ayoko ring makita ng mag-isa habang buhay. Pero isa lamang ulit ang tanong ko. Sigurado ka ba kay Stella? Matagal nag-isa si Stella dahil takot siyang masaktan. Alam ko ang pagdurusa niya. Kaya sana, sigurado ka sa nararamdaman mo. Tandaan mo rin, malayong agwat ng edad yung dalawa. Sigurado po talaga ako, ma. Mula nang makita ko siya ulit. Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Parang nagbago na po ang buhay ko. Para bang nagkakulay. Kung ganon, wala akong karapatang pigilan ka. Karapatan mong sumaya. Suportado kita, iho. Panahon na rin para kalimutan ang anak ko. Alam kong masaya siya ngayon. Parang nabunutan ako ng tinik. Nagpasalamat ako ng paulit-ulit. Pag-uwi ko, agad kong sinabi kay Stella ang nangyari. Napaiyak siya pero hindi sa lungkot. Doon namin napagpasyahan na ituloy ang relasyon naming dalawa nang walang pagtatago. Hindi minamadali, pero malinaw ang direksyon. Lumipas ang 1 taon na magkasama sina Clark at Stella. 1 taong puno ng saya, pagsubok at mga desisyong kinailangan nilang panindigan. Hindi naging madali ang lahat. Hindi nila maiwasan ang mga bulong-bulungan ng ibang tao, lalo na ng mga chismoses sa paligid. May mga matang mapanghusga. May mga salitang patago kung mag-usap, pero hindi nila yon iniintindi. Mas pinili nilang ituon ng pansin sa kung anong meron sila. Para kay Clark, sapat nang umuwi na may naghihintay. At para kay Stella, sapat nang may kasamang handang tumayo sa tabi niya kahit alam nitong may kapalitang pagpiling yon. Alam ni Clark na may edad na si Stella. Alam din niyang hindi lahat ay magiging posible. Pero hindi yun naging hadlang. Mas mahalaga sa kanyang babaeng kaharap niya, hindi ang mga bagay na wala. Dumating ang buwan ng Pebrero, tahimik ang mga araw, walang espesyal na okasyon, hanggang sa mismong araw ng mga puso. Hindi alam ni Stella na may plano pala si Clark. Akala niya ay simpleng dinner lamang yayayain ito, gaya ng nakasanayan nilang dalawa. Pero nang gabing yon, dinala siya ni Clark sa isang maliit na lugar na pamilyar sa kanila. Walang ingranding dekorasyon. Ilang malalapit na kaibigan lamang ang nandoon. Mga taong alam ang buong kwento nila. At nanindigan sa tabi nila mula umpisa. Habang nakatayo sila sa gitna, hinawakan ni Clark ang kamay ni Stella. Ramdam niyang bahagyang panginginig nito, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa emosyon. Stella? Sabi ni Clark, diretsyong nakatingin sa kanya. Matagal na akong handang tumayo sa harap ng lahat para sa'yo.
Kung papayag ka, gusto kitang makasama habang buhay. Hindi bilang lihim kundi bilang asawa. Napaiyak si Stella. Hindi niya inaasahan niya, pero sa loob-loob niya, matagal na rin niyang hinihintay ang sandaling yon. Tumango siya, walang alinlangan. Oo, sagot niya, mahina pero malinaw. Ilang linggo ang lumipas, at sarap ng mga piling tao, nagganap ang kanilang kasal. Simple, tahimik at puno ng ngiti. Saksi ang mga kaibigang tunay na nakakilala sa kanila. Nandun ang biyanan ni Clark, buong pusong sumusuporta. Matapos ang kasal, mas naging tahimik ang mga bulong. May ilan pa rin hindi maintindihan ang kwento nila. Pero hindi na yun mahalaga. May sarili na silang mundo. Hindi sila nabiyayaan ng sariling anak. Alam nila yun mula pa sa simula. Tinanggap naman nila nang walang sama ng loob. Para sa kanila, hindi sukatan ng pamilya ang dugo lamang. Isang araw, dumating ang pagkakataong mag-ampun sila ng bata. Isang batang nangangailangan ng tahanan, kalingat pagmamahal. Hindi sila nagdalawang isip. Nang dumating ang bata sa buhay nila, parang may bagong liwanag na pumasok sa bahay. Siyang naging kulay ng kanilang araw-araw. Siyang nagdala ng ingay sa dating tahimik na tahanan at mga sandaling hindi na inakalang mararanasan pa. Sa tuwing uuwi si Clark galing trabaho at sasalubungin siya ng mga bata, at ni Stella, alam niyang tamang lahat ng pinili niya. Sa tuwing makikita ni Stella ang mag-ama si Sala, alam niyang hindi na sayang mga taon ng paghihintay. Hindi perpekto ang kwento nila. Hindi rin madali, pero ito ay totoo. Sa huli, napatunayan nila na ang pag-ibig ay walang tamang oras at walang tamang edad. Dumarating to kapag handa ka nang maging totoo sa sarili mo. At kapag dumating, ang kailangan mo lang ay lakas ng loob para piliin to araw-araw. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Clark at Stella. Please like, click the bell button, and subscribe dito lamang sa Mi Amore Confession. Paalam!